Remember that you can never win against fear just by thinking about it. We win against fear by taking little steps of faith. Kung hindi mo kaya yung lundag ng pananampalataya, kahit isang maliit na hakbang lang, basta't puno yan ng pananampalataya. Isang nga, lalong lumalakas ang takot natin. Dahil sa ating kakaisip. Di po ba? May kakaunti ka lang nararamdaman. Agad, nag-google ka na. Kinakabahan ka. Baka cancer ito. Baka malala na yung sakit ko. Pero pagpunta mo naman sa doktor, sa hospital, acid reflux lang pala. Ang takot, pinapalaki ng iyong pag-iisip. May utang ka. Palagi mong iniisip, hindi ka na makakaahon. Habang buhay na lang akong ganito. Kaya ano po yung nangyayari doon sa mga iba? Nagiging mainitin ang ulo nila, nagiging malungkot sila, nadidepress sila, inaaway nila lahat ng mga kasama nila. Nag-message ka sa mister mo sa abroad, wala siyang reply. After 10 minutes, nag-iisip ka na agad. Sinasabi mo, baka galit siya. Ano kaya yung sinabi kong mali? Ano kaya yung hindi niya gusto? Baka may kabit na ito, pinagpalit na ako. Walang hiya talaga siya. Pero ang totoo, busy lang pala. Natutulog, nagpapahinga yung asawa mo. Di po ba? Late na umuwi yung iyong asawa. Agad galit na galit ka. Ano yung nasa isip mo? Meron sigurong ibang kadate yan. Niloloko ako ng aking asawa. Pero ang totoo, traffic lang talaga. May extra work yung asawa mo. Di po ba? Magbo-board exam ka, nauuna pa yung takot mo dyan sa isip mo. Kaya na may mental block ka. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang takot parang apoy. Kung hinihipan mo yan sa iyong isip, lalo itong lumalaki, lalo itong makakasira. Di po ba? Pero kapag hinaharapan mo na may pananampalataya ang iyong takot, unti-unti itong namamatay. Amen? Pero mabuting balita, hindi lang naman po tayo ang lumalaban sa takot. Ang Diyos mismo ang pumapatay sa apoy ng takot. Sa ating pong ebanghelyo, nagpakilala daw po ang ating Panginoong Jesucristo sa kakaibang paraan. Naglalakad daw po siya sa ibabaw ng tubig. Hindi po ito basta't himala lang, may malalim itong kahulugan. Nung po kasing unang panahon, ang dagat ay hindi lang po tubig para sa mga Hudyo. Ang dagat ay simbolo ng kaguluhan, ng panganib, at ng kasamaan. Pinaniniwalaan po ng mga sinaunang Hudyo, ang dagat ay ang lugar ng mga halimaw at ng mga masamang espiritu. Kaya nga, kung maalala niyo po, yung pong eksena na kung saan yung may mga taong sinaniba ng maraming masamang espiritu. Nakiusap sila sa ating Panginoong Jesucristo na sila'y sumanib na lang sa mga baboy. At nung pumunta yung mga masamang espiritu sa baboy, tumakbo daw yung mga baboy saan? Sa dagat. Ibig sabihin, umuuwi lang sila. Kaya nga, nung nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo, naglalakad sa ibabaw ng dagat, para bang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, parang sinasabi niya sa ating lahat, ako ay mas makapangyarihan sa lahat ng kinakatakutan ninyo. At mga kapatid, pansinin niyo po ito. Nung pumasok daw ang ating Panginoong Jesucristo sa bangka, agad daw silang nakarating dun sa kanilang paroroonan. Ano pong ibig sabihin nito? Kapag kasama mo si Jesus, hindi naman mawawala yung nakakatakot na dagat, pero nawawala ang takot mo. Amen? Kapag kasama mo ang Panginoon, hindi naman nawawala yung problema mo, pero nagiging ligtas ang paglalakbay mo. Hindi naman magiging mas madali ang buhay, pero nagiging mas magaan ang iyong ginagawa kapag kasama mo ang Panginoon, si Jesus, ang ating Diyos. Amen? Mga kapatid, minsan ang problema natin, hindi naman ganoon kalaki, pero lumalaki lang dahil sa ating pag-iisip. Dahil sa iyong pag-iisip, yung ulan, minsan nagiging bagyo. Hindi po ba? Simpleng sakit, pero dahil sa iyong pag-iisip, nagiging malala. Simpleng problema, dahil sa iyong pag-iisip, ginagawa mong katapusan na. Simpleng pagsubok, dahil sa iyong pag-iisip, ginagawa mong kapahamakan. Pero kapag pinapasok mo si Jesus sa bangka ng iyong buhay, magbabago ang lahat. Kaya nga po, napakaganda ng isang quotation na aking nabasa. Ang sabi, do not fear shadows. Because having a shadow means there is light. O nga naman po, no? Bakit tayo matatakot sa anino? Kung yung aninong yun ay nandyan dahil merong liwanag. Kaya nga po, mga kapatid,
Tandaan niyo ito, huwag niyong kakalimutan. Kung may problema, meron din pagpapala. Kung may kasamaan, meron ding kabutihan. Kung may trahedya, meron ding biyaya. Kung merong sugat, meron ding paggaling. Kung merong dilim, meron ding liwanag. Minsan kasi, nakatutok lang tayo, nakatingin tayo sa ating mga anino, sa ating mga problema, sa ating mga sakit, sa ating mga takot. Pero nakakalimutan natin, hindi magkakaroon ng anino kung walang liwanag. Ang kapatid, baka ang nakikita mo ngayon ay puro dilim lang. Pero ang totoo, may liwanag na malapit sa iyo. Baka ang nararanasan mo ngayon ay puro bigat lang. Pero ang totoo, may biyaya namang kasunod ito. Kaya ang tanong ay hindi, gaano kalakas ang bagyo mo sa buhay? Ang totoong tanong ay, kasama mo ba si Jesus sa bangka ng iyong buhay? Dahil kung kasama mo ang Panginoong Jesucristo, kahit na mataas ang alon, may kapayapaan. Kahit na may kadiliman, may liwanag. Kahit na meron kang takot at pangamba, lalakas pa rin ang loob mo bandang huli. At kapag kasama mo, ginagabayan ka ng ating Panginoon, dadalhin ka niya sa pangpang, ligtas, buo, at hindi ka niya iiwan ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.